Araw sir, kami po ay mga mag-aaral sa Central Mindanao University, Corte College of Education. Kami po ay nagpapasalamat dahil pinundakan niyo po ang aming pagpunta dito upang makipagpanayam sa inyo. Meron po kami ilang mga katulungan dito sir, patungkol po sa kalikasan. Una is bakit gusto mo ang trabaho ito bilang mushroom grower? First, mushroom growing. Talagang gusto talaga namin ng mushroom kasi sarap lamigin ang mushroom. Second, nung nag-aaral ako sa CMU, mayroong mushroom center, doon ko nalaman paano magpatubo ng mushroom. Doon ko nakita na ano ang scientific background ng mushroom. Doon ko nalaman na ano pala yung ginagamit nila, yung agricultural waste o yung pwede din yung forest waste na gawin natin substrate sa pagpapatubo ng mushroom. So, doon ang galing ako kasi kumbaga it's a saprophyte na yung ginagamit natin is agricultural waste to create a protein-rich food. Kaya may ganyan ako sa pag-grow ng mushrooms. Na may kinalaman sa pag-alaga ng mushroom at ano yung impact sa kalikasan? Okay, dito sa aming farm, we are doing laboratory to table. Gumagawa kami ng sarili naming similya, pole, and then we do the production and the processing. And meron din kaming cafe. We have 2 branches here dito sa main at meron din sa Bukidnon State University. Nag-offer kami ng iba't ibang products like patty, the mushroom burgers, and mushroom chicharon. Pangapat, paano nakakatulong ang mushroom sa environment? Okay, so if you think of a mushroom, it's a fungi. So a fungi is known as a decomposer. So any material na merong lignin, cellulose like the rice straw, sawdust, so i-convert yan ng mushroom, the lignin and cellulose. Merong enzyme yung mushrooms, what we call lignocellulosic enzymes. So they have these enzymes that they will convert that material into protein-rich na pagkain. So the protein-rich na pagkain, yun yung mushroom. So from waste, i-turn niya into a protein-rich na pagkain. Yun na ang very common na mushrooms. Ano ang kalagayan ng kalikasan sa buhay ng tao? So, para sa akin, napakahalaga ng kalikasan because napakahalaga ng kalikasan sa atin kasi we are part of nature. So, ika nga sa kanta ni Joey Ayala, lahat ng bagay ay magkaugnay. Even meron akong mga libro na nabasa, we have these mushrooms that are interconnected with other organisms like the bees. So, mayroong scientists na discover nila na itong there are certain kind of mushrooms na ilahang gibahog sa bees. Nawala ang virus kay karon na ay ginatawag na wingweb virus. Kumbaga sa mga tao karon na may COVID, na ay virus nagka-experience ang mga bees na to na pandemic. So, nangita og solution ang mga scientists. Isa sa solution na nakita nila para ma-counter itong virus sa mga bees karon is with the help of mushrooms. And kaya nga mushrooms, gina-grow na to na siya direct. Nagano din mga mushrooms. Nakita nila na pag-feed nila ang mushrooms, sa ilang population na nalasan nila ang population sa bees nga na virus. So, and then, naapoy scientist nga naka-observe na ang bears, kanang itong bears na ang sagay na sa Tagalog, basta bears nga kanang nakita nila na gina-scratch sa bears ang kahoy. Pag-scratch nila, after pila ka days, may mushroom nga tubo. Unya ang katong mushroom, dito din ang mga bees. So, makita nimo interconnected dito tanan. So, siguro we have to to reconnect with nature. Okay? Ang interconnected dito tanan into a
para sa amo mga mga mycologists na we are interconnected in this mycelial web of life. Thank you, sir. Next po, sir, is so ano ang mga paraan upang mapangalagaan ang ating kalikasan as a mushroom grower? Siguro, we have to practice sustainable agriculture. Dapat din nato paano ng mga resources like sa other places kana bitaw ang uhot ginalabay ra na ginasunog sa uban, pero sa amo ang mga mushroom growers kana siya resources na siya. Siguro ay tuduan nato ng mga, for example, mga rice farmers, tuduan nato sila sa pag-grow mushrooms para dili nila sulugon na lang ang ilang uhod, or kumbaga makitap na lang sila with other pareha namo na palito na lang namo ang ilang waste, itong mga uhod, pwede po mga pakaw, basta any waste pwede ka na gamiton sa pag-mushroom. And second, we do recycling. Ang katong waste, di ba, waste naman to, gigamit na mo siya sa pag-mushroom. And then kung dili na mo tuwa mo ang mushroom, amo na po siyang ibahog sa wati para makakreate na po ng vermi, which in turn, amo na po na yung ammonia fertilizer sa mga tanong. So, inana lang amo ang gusto. We have to close loop sa ato ang system para sustainable ang ato ang negosyo. Ano po ba ang mga fertilizer na ginagamit na sa gayon ay hindi po makakasira sa lupa o sa ating kalikasan? Okay. So, ato ang dumduman niya. Ang mushroom is a fungi. Ang iyahang need is katong substrate na akong gamon, cellulose and neem. Dili niya kailangan yung mga 14-14, mga fertilizers na mga commercial. So, inanak katsada naman pag mushroom. Okay? Dili na nato kailangan palit o mga fertilizer sa uban. Kay ang gitagaan na ta sa atong kalikasan na naka na isa ka organism na kaya niya sitawag na isa ka organism na kaya ni-convert ng waste into protein-rich na pagkaon. So, hindi na natin kailangan mo palit mga mahalon kay labaw na karon libo ka na ang mga fertilizers. So, yung kanang fertilizers pagit ka, mga cost pagit ka, makapadaot pagit sa ito ang yuta in the long run. So, kanya mo, we are practicing organic agriculture. No chemicals ang among ginagamit. No synthetic chemicals rather. So, next question, sir. Ano po ba ang nag-udyok sa inyo upang tahakin ang ganitong pamumuhay? Ito ba ay dahil unti-unti na nasisira ang ating kalikasan? So, if I go back na yung nag-aaral pa ako sa CMU, talagang just passion, love for mushrooms. Dito lang man nag-start kay ganahan gid kay kumukaw ng mushrooms kay lamig gid kayo. And then dito na ang mushroom center. Dito ko nagtabang-tabang ko dito. Dito lang nag-start and then while studying, naghinay-hinay ko ako ang gamay nga negosyo dapat sa among balay. And dito, nalipay mangod ko ani nga negosyo kay while ka-study pa lang ko, nag-income na ako na yung nakagastos sa akong thesis, so ako nangayos sa akong parents, nakapalit na ako mga gamit, mga microscope, laptops, from the income na gikan sa mushroom. So dito na ako nakita ng potential sa pag-mushroom growing. Kay dili lang siya environmentally friendly, but economically feasible po siya. Ano po ba may papayo niyo sa susunod na mga generasyon na sa gayon ay patuloy nilang mapapangalagaan ang ating kalikasan? Okay. Ako yung ka-advise sa mga new generations para mapangalagaan na ito ang kalikasan is do something in our very little own way. We segregate our garbages sa malata, dili malata, sa dili paglabay og basura sa atong palibot. Kanang mga pamaagi ginadmay nga mga butang makatabang na sa ato ang kalikasan. And then kung mahimo, we should support our should support our local farmers. And sa Mushroom City, we have this tagline na hagit na mo sa kabatununan o kahenerasyon
buhion ta ang sektor sa agrikultura. So mao gyud na siya ang battle cry or ang gusto ipaabot sa mga katawhan nga message from Mushroom City. Last question, sir, is ano ang naging magandang dulot nito sa ating kalikasan? Okay. So, ang magandang naidulot ng mushroom farming is the waste utilization. Kasi mga waste materials kay ato pa na siya mapakinabangan na instead nga ginalabay na lang mapadulong sa mga landfills, dinasunog sa mga farmers. With this technology, pwede na to mapakinabangan nga mga waste kay para na makaon ng atong mga katawan. So, we are solving two problems here, the waste utilization and the food security sa ato ang nation. So, mo lang to. Salamat, sir, sa inyong pagpanayang sa mga law. Riding high when I was king, I played